Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Mga ka-TNK, kayo ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon din, Miss Sharon. Magandang hapon din po sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood. Patuloy pa rin tayo na mapapakinggan sa TNK o Tinig ng Kababaihan sa Radio Magazine 1278 tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, Miss Sharon, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan ng replay natin. Tuwing Sabado po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radyo Pilipinas 1. At mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Afford a Box. Kaya nga mga ka-TNK, sama-sama po tayong tuwing Friday para sa mga usapin tungkol sa gender and development. Miss Honey, nitong linggo lang ay may inilabas na report ang Philippine Statistics Authority o PSA tungkol sa functional literacy ng mga kabataan. Nabasa mo ba yon? Oo nga, Miss Sharon at nakakabahala itong balita na to dahil ayon dun sa report, mahigit 19 na milyon ng mga junior high school at senior high school na nagtapos noong taong 2019 hanggang 2024 ay hindi raw sapat ang kakayahan sa pagbasa or more of yung intindihin yung kanilang binasa. Isang dahilan siguro ito na kasi binago ng PSA yung definition ng functional literacy. Dati raw kasi parang sinasabi ng isang tao ay tinuturing na functionally literate kapag siya ay marunong magsulat, magbasa, mag-compute, mag-comprehend, o at least high school graduate. Pero tama ba na dahil inalis sa definition yung high school graduate, kaya na-figure out na almost 19 million na high school students pala ay hindi marunong makaunawa dun sa kanilang binabasa? Yan ang sabi sa PSA report, Miss Sharon. Mukhang maganda nga na talakayin natin ito ngayong hapon. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa kwentuhan, mga ka-TNK, makiisa rin po kayo sa ating talakayan ngayong hapon sa pamamagitan ng ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag Say sa TNK question of the week. Mga ka-TNK, ano sa tingin mo ang mga hadlang kung bakit marami sa mga kabataan natin ang hindi marunong bumasa? Comment na po kayo sa ating social media na @PCWGovPH o mag-text sa 0917-845-481.
Ulitin ko po, 0917-845-4814. Basahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos. Yes, babasahin po natin bago matapos ang ating programa. Yan, makisali na po sa ating talakayan mga ka-TNK. At para mas bigyang linaw pa nga ang usapang ito, may makakasama tayo, Miss Sharon, ngayong hapon. Pero maya-maya po yan, matapos lang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang BAR. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang pagamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide
decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalagan niya. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programang mga Tinig ng Kababaihan at kasama nga natin ngayong hapon via Zoom ang Teacher 1 Junior High School English teacher ng Mariano Marcos Memorial High School na si Ma'am Marjorie Magayo. Magandang hapon, Ma'am Marjorie. Magandang hapon po sa lahat. Ayan, welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Ma'am Marjorie. Siguro umpisahan na po natin yung talakayan, no? Ma'am, bilang isang guro, no, sa junior high school at bilang isang babae na rin kasi nasa Tinig ng Kababaihan tayo. Ano po yung inyong naramdaman or ano yung reaction nyo nung marinig ninyo yung ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na mahigit sa 19 million po, no, na nagtapos sa junior at senior high school ay hindi marunong bumasa. Tapos po, dugtong na rin po doon sa inyong obserbasyon, may pagkakaiba po ba yung literacy ng mga estudyante natin na yung babae versus yung lalaki? Go ahead po. Okay, sige. Bilang isang guro at bilang isang babae na rin, that news is very alarming. Kasi itong mga graduates natin na ito, sila yung magiging parte ng workforce natin in the near future. So, I can't imagine the future of our country kung titignan natin sa aspeto ng domino effect. Parang kaawa-awa ang inang bayan kung titignan natin. In terms of the difference naman ng male and female students sa aspeto ng literacy skills, actually, hindi ko nakikita na magkaiba sila. Kahit babae o lalaki man, both sila na humaharap sa challenge ngayon in terms of literacy skills. Sa amin sa English department, example, literature. English teacher kasi so nagdi-discuss ka ng story, then you check the comprehension of the students. And to check that, we formulate questions. At sa pagbuo namin ng tanong, hindi lang siya basta tanong. May level kasi yan. Literal, inferential, critical. Pero sad to say, nasa literal question pa lang tayo, hindi na siya kayang iproseso ng mga bata. So may problema po talaga tayo in terms of literacy skills. Bali, ano po yung English po ba yun? O sabagay, English teacher, kayo po, kaya nakikita nyo sa English. Pero meron pa po bang, kunyari sa Pilipino, ganun din po ba ang epekto o yung resulta ng survey? Mapa-English ba or mapa-Tagalog or Pilipino ang kanilang binabasa? Naiintindihan din po ba nila yon? Base sa observation ko po, kasi kapag advisor ka, ikaw rin yung nagpa-facilitate kapag may exam. So kapag nagtitake yung mga estudyante ko ng exam sa Filipino, there are times na tinatanong nila ako na, ma'am, ano pong ibig sabihin ng sentence na ito? Or ma'am, ano po yung meaning ng word na ito? So ibig sabihin doon, may problema rin sila sa comprehension nila sa Filipino subject. So yun kasi iba yung kaya nga may functional literacy yung tawag kasi iba yung basic na literacy na marunong siyang bumasa, nakakasulat siya, literate siya. Pero 'di ba pag sinabi kasing functional, naiintindihan nga niya kung ano yung binasa niya. Tama. At saka po kailangan kaya niyang i-apply sa real life situations yung understanding niya sa binasa niya. Kumbaga yung reading comprehension ngayon po, medyo siguro mga nakakatatlo, 4 o 5 basa muna niya bago niya maintindihan yung isang paragraph. Parang ganun po ba ang mga estudyante ngayon? Yung isang basahan medyo hindi pa niya nagigets? Parang ganun po ba? Sa totoo lang po reality check, grade 7, problema na po doon pa lang. Mag-uumpisa pa lang sila ng junior high,
kinakailangan na namin kaagad mag-isip ng mga intervention, mga activities para matulungan sila. Kasi yung level talaga ng pagbasa nila, it seems like hindi pa talaga sila 100% ready sa junior high. Okay. Pero dahil pumasa ng elementary, wala kaming magawa, kundi gumawa na lang din ng action to assist them. Okay. Ma'am Marjorie, para po sa inyong mga babaeng estudyante naman, ano-ano po ang mga karaniwang hamon na kanilang kinakaharap pagdating sa pag-aaral? May mga kaso pa rin po ba ng pagkaputol sa pag-aaral dahil sa mga traditional gender roles, gaya ng pag-aasikaso sa bahay o sa mga kapatid? In terms of the challenges, marami yan. Maraming factors na nakakaapekto sa pag-aaral ng mga bata. Kahit babae man o lalaki. Actually, andyan yung kawalan ng motivation, family backgrounds, distraction sa social media or mobile games. Tapos, meron din tayong mga na-experience before kasi nag-handle po ako ng grade 7, grade 10, and grade 11. So, may na-experience din ako na isa sa challenge ng babaeng estudyante is yung sexual jokes. Objectifying female students. This one is very alarming kasi that experience before, grade 7 students yung mga hawak ko. To make the story short, may class picture kami. So, tendency yung girls nagme-makeup, nag-aayos. Then one student commented, ang sarap naman. So, as the teacher, I was stunned kasi what does it mean? Ano yung phrase na yun? So, I talked to that student in private and asked him, what do you mean by that phrase? Sabi ko sa kanya. And then, he told me, Ma'am, it's like saying, maganda po yung kaklase ko. So, it's a trend pala sa kanilang mga grade 7 students na instead of saying, maganda ka, I like your makeup, ang ginagamit nilang phrase is, ang sarap naman. So, unintentional siya, pero kasi kailangan nating maturuan ng bata na that phrase, it carries this negative connotation na sexual joke, objectifying female students. So, hindi siya natapos doon. After kong kausapin yung estudyante na yun, in-enlighten ko siya na, anak, if you want to compliment your classmate, instead of saying, ang sarap naman, you can use other phrases which is proper. And then, nung may HG na kami, in-address ko rin yun. Kasi nga, grade 7 students, they are exposed to social media. They think na valid and acceptable yung mga ganong phrases. Hindi nila alam na unintentional sexual joke siya. Another example po pala, yung kung may kaso ba na about traditional gender roles. Ang DepEd po kasi may GAD. It's Gender and Development, wherein we teachers attend trainings to strengthen our support for our learners, promote gender equality, create gender-responsive teaching strategies and policies, gender-sensitive learning materials. But sad to say, mayroon pa rin po mga estudyante ang nakaka-experience ng problema at hindi makapagpatuloy sa pag-aaral because of gender. One example was my student, her age, I think 16 to 18 years old. May problema, family background, hindi niya nakilala ang parents niya. Ang kasama niya is yung lolo at lola niya together with her siblings. So siya yung ate. So, yung lola niya kasi is nagtitinda ng merienda. Yung lola naman niya, construction worker. This student, nung umpisa, quarter 1, ang sipag, mapasok araw-araw, motivated. Then later on, nawalan ng gana hanggang sa hindi na talaga pumapasok. So, nung pinatawag ko, anong problema, she told me, Ma'am, hindi ko masikmurang ipagpatuloy ang pag-aaral ko. And I asked why. Ang sabi niya sa akin, Ma'am, habang nandito po ako sa paaralan, nakaupo sa loob ng classroom, may electric fan, maayos po ang sitwasyon ko. Yung isip ko po, nandun sa lolo at lola ko na nasa kalsada, nasa initan. So, hindi doon po niya matiis yung sitwasyon. Kung
tingnan natin, ang mga bata magkakaiba kung paano sila mag-respond sa situation. Yung iba ginagamit yung kahirapan para ma-motivate pa na mag-aral. Pero itong estudyante ko kasi na ito, nakita niya yung sitwasyon kung saan siya mismo inimpose niya sa sarili niya na ako yung ate, ako yung panganay, imbes na mag-aral ako, tutulungan ko na kaagad ang lolo at lola, pati ang mga kapatid. Hindi siya inimpose ng lolo at lola niya na hindi mag-aral, huminto ka na dyan, tulungan mo kami. Walang ganun. Kasi yung lola niya, nilalaban na hindi, mag-aral ka, tuloy mo yan. Hindi mo problema ang problema natin. Pero sa to say, yung estudyante ko mismo, huminto na para magtrabaho na lang daw at tulungan ng lolo at lola niya. Yan yung mga, minsan, yan yung mga sitwasyon, di ba, na nakakaano nga rin sa pag-aaral ng mga kabataan, generally, especially mga kababaihan. Oo nga. Yes, Miss. Ma'am, meron po bang mga hakbang na ginagawa ngayon? No? Siguro sa DepEd in general. And then sa inyo po, sa school ninyo or kayo po mismo bilang guro, no? Ano po yung ginagawa natin para matiyak na nabibigyan po ng pansin na suporta, lalo na po yung mga batang babae, no, na mag-aaral natin. At pati na rin po yung challenge nga rin na nahihirapan sila at hindi naiintindihan yung kanilang binabasa. Ayan. So, regardless kung anumang gender ng bata, sa school kasi namin, Mariano Marcos Memorial High School, lahat pantay-pantay na nabibigyan ng pagkakataon at oportunidad na makatanggap ng nararapat na intervention to enhance and develop their literacy skills. Sa amin sa English Department sa Mariano, mayroon kaming iba't ibang projects and activities. For example, is yung field theory assessment namin. Ito yung assessment kung saan ina-identify na namin sino sa mga mag-aaral namin ang nangangailangan ng tulong upang ma-develop pa namin yung literacy skills nila. So, base sa result ng field theory assessment namin, yun yung ginagamit naming basis para makabuo kami ng intervention sa kanila. Personally, ako, gumagawa rin ako ng learning materials, intervention materials, to address and to help my students in developing their developmental needs and reading and enhance their reading skills. Yun. And then this last year, mayroon akong iPost activity wherein we teachers, English teachers, we utilize the use of our Facebook page kung saan gumagawa kami ng educational contents para sa learners namin. Kasi taking into consideration, grabe yung exposure ng mga bata sa social media. So, ginamit namin yung platform na yun para kahit nasa labas sila ng paaralan, nasa bahay lang sila, may access sila sa mga educational contents. And then, this coming May 13 to June 6, if I'm not mistaken, yung school namin, meron kaming reading remediation program. So, those are just some of the things we do to address the learning reality, the alarming reality rather, that we are facing right now. Okay. Siguro, ma'am, regarding lang dun sa pahabol po, no? Sige, Michelle. Na, titingnan ko nga kung kailangan na tayo mag-gap, pero pwede rin nga po, no? Regarding lang po dun sa 19 million functionally illiterate na senior high school graduates. Sa palagay niyo po ba, malaki ang parang epekto ng pagkahumaling ng ating mga kabataan sa social media or sa mga ganyang, 'di ba, sa kumbaga sa online gadgets. o gadgets. Kaya ba bumaba yung reading comprehension nila or yung critical thinking ng ating mga kabataan sa kanilang pagbabasa? Malaki po ba ang epekto noon? Ako po bilang English teacher, ang perspective ko po kasi dyan is malaki po yung impact ng social media. Lalo po sa mga kabataan ngayon. I have this experience kung saan kasi kasama sa English subject, magpapasulat ka ng essay. Tama? And then, as the English teacher, i-check mo yung grammar niya and all. I had this experience kung saan female student ko gumawa ng essay.
Siguro iniisip ninyo walang connect to sa social media, pero meron po. Ayan, gumawa siya ng essay. So sa essay niya, gumamit siya ng pronoun I. Matik po sa atin, diba? Ang pronoun I, sinusulat natin yan ng big letter I. Pero sa kanya, mula umpisa hanggang dulo, small letter I. So kinorek ko yung paper niya, nagsulat ako ng feedback, and then the next day, may feedbacking kasi kami. So, in-address ko yung concern na yon in general, sa klase. And then I asked the whole class, sabi ko, bakit kaya may mga estudyante na kahit alam namang mali na isulat ng small letter I, yung pronoun I, ginagawa pa rin nila. I just want to know, baka kasi may reason eh. And then, one female student raised her hand and she said, "Ma'am, for aesthetic po." Yung para aesthetic. Yung idea nila ng aesthetic na expose sila sa social media, na-adapt nila na, ay, aesthetic to, ito yung gagawin namin. Kasi they are longing for validation. Nakuha nila yung sa social media. So, ang tendency, sasabayan namin yung trend. So, aesthetic siyang tingnan. Yun yung point ng estudyante. Akala ko, one section lang yun. I asked the same question sa ibang sections pa na hawak ko. Pero, lumalabas pa rin yung sagot na, para daw aesthetic. So, dun pa lang, ang hirap ng i-correct. Kasi nga, may belief na sila na, sa social media, ito ang acceptable, ito ang valid, ito yung trend. So, gagawin namin. Yun po. Nakaka-apekto rin po ba yung di ba, yung pagte-text or pagme-message na yung parang yung shortcut kasi pag text. Pagdating sa spelling, hindi na proper yung caps and lowercase, ganun. May mga spelling bee pa po ba na pagdating sa hindi pa rin marunong sa spelling ng mga high school, senior high school? Nako, ako po kasi ang hawak ko junior high. Last school year, grade 10. So, may certain example, yung activity namin na reporting. So, may estudyante akong nag-report sa harap and then nagsulat siya sa board ng sentence, sample niya. And then gumamit siya ng word na delicious. And then hindi niya ma-spell ng tama yung word na delicious. Grade 10 po ito ha. So, ang ginawa niya, ginaguide namin siya para ma-realize niya ano yung tamang spelling. Ang ginawa niya, binura niya yung word na yon kasi hindi niya maitama yung spelling. Pinalitan niya ng tasty na lang. Okay. When the whole class are laughing kasi delicious, tapos pinalitan mo ng tasty. Yun po. So, spelling, andun, may problema rin po. Oo nga. Okay. Talaga apektado, no? Miss Sharon at mga ka-TNK, napakinggan nga po natin, ang tinig ni Ma'am Marjorie Magayo, isa po siyang junior high school teacher sa Mariano Marcos Memorial High School. At nalaman natin kung ano nga ba yung sitwasyon, no? Ano yung reality ng mga kabataan sa loob ng kanilang paaralan. At bakit nga ba, ano ba yung mga reasons, no? Maraming kabataan ngayon yung kulang ang kakayahan sa pagbasa. Marami pa po tayong pag-uusapan, mga ka-TNK. Maya-maya lamang po yan matapos ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw. Magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector.
for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. O ay nakatutok pa rin sa ating programang Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin ngayong hapon via Zoom si Ma'am Marjorie Magayo, isang junior high school teacher sa Mariano Marcos Memorial High School. Ay, Ma'am Marjorie, saan po ba itong Mariano Marcos Memorial High School? Ang Mariano Marcos po ay nasa Santa Ana. Sa Manila, Mariano Marcos Memorial High School sa Maynila po ito, no? Yes po. Santa Ana, Manila. Kasi may sinasabi na meron din po sa Ilocos. Kaya akala po namin ay sa Ilocos po ito. Pero biro mo, Manila lang po yan. Pero marami po, yung mga kwento nyo po ay talagang grabe na ngayon lang namin na nalalaman. Very eye-opener po, pati rin po sa amin. Kaya para po sa pagpapatuloy ng ating talakayan, kanina, Ma'am Marjorie, ay tinanong natin ang ating mga tagapakinig at manonood sa ating hashtag Say sa TNK kung ano ba ang sa tingin nila ang mga hadlang kung bakit marami sa ating mga kabataan ang hindi marunong bumasa. At ito ang sagot ng ilan sa kanila. Galing kay Grace Lianes Ramos, kulang sa gabay ng mga magulang, educational attainment ng mga magulang, kahirapan
at iba pa. Competence and compassion of teachers, number of students in every class, support of government through additional teachers, books, and other supplies, materials. Ang dami niya ritong daming insights ni Ma'am. Sabi naman po ni Ma'am LV Pakingan, suki natin to si Ma'am LV. Yan, sabi po niya, maraming kabataan ang hindi marunong bumasa dahil sa kakulangan sa edukasyon, kahirapan, kawalan ng suporta sa tahanan. Tapos yung iba daw po may learning disabilities. Tapos yung hindi pagpapahalaga sa edukasyon at sobrang paggamit ng teknolohiya. At ito naman po kay Mareha Baginda Hussein, mas nakafocus sila sa gadgets and social media instead of magbasa ay nakababad sa gadgets. Totoo ito. Ayan, sabi naman po ni Marcel Prestin, una raw po kahirapan, hindi makapag-aral at mas pinipili na lang magtrabaho para makatulong sa pamilya. At ang trabaho nila, hindi kailangan ng pagbabasa at pagsusulat. Lakas tao lang. Siguro yung mga yung sa construction site, yung mga manual labor na tinatawag natin. Then letter B, yung mother tongue. Iba ang language nila, hindi English or Tagalog, gaya ng nasa libro, kaya hirap magbasa. Tapos letter C, ang daming insights din ni Ma'am, no? Kakulangan ng kagamitan, walang alphabet o kahit anong gamit pang school sa bahay. Kahit sana hindi makapag-aral, basta meron gamit sa tahanan na magagamit. At sabi naman ni Marlene Francisco Mariano, based on the experiences shared by my students, I found that many of them were neglected by their parents. They often went without meals due to lack of food prepared by the family and were deeply impacted by their parents' conflicts. As a result, their studies were negatively affected and they had to rely on their own strength and abilities, with many of them working while studying. Yan. Maraming salamat po sa ating mga ka-TNK na nakaisa sa ating talakayan. So, Ma'am, ano pong masasabi ninyo sa insight ng ating mga ka-TNK? And siguro share na rin po ang inyong insight para dito. Yes, Ma'am Marjorie. Ayan. So, isa rin po talaga sa kinababahala ko nung nabalitaan ko yung news nga na almost 19 million graduates natin from junior and senior high ang may problem sa literacy skills. So, isa sa kinababahala ko is yung palaging naririnig naming mga teachers na teacher factor. Ayan. Kung alam nyo lang po, iba't ibang trainings ang ibinibigay sa amin. Iba't ibang suporta ang natatanggap namin sa DepEd para lang matulungan namin ang mga bata. Ma-enhance pa namin, ma-develop pa namin yung teaching strategies namin kasi alam naman natin na mga bata ay diverse and may tinatawag tayong multiple intelligences. But sad to say, hindi natin pwedeng sabihin na 100% teacher factor. Bakit may problema tayong kinakaharap ngayon sa literacy skills ng mga bata? Reality check, ang daming mga distractions, kagaya ng mga sinabi ng iba na nag-share na technology, exposure to social media, family backgrounds, and even kakulangan sa mga reading materials sa kanilang mga bata. Tsaka yung sabi nung isa kanina, minsan kasi yung mismong magulang kasi kulang din sa sa kaalaman. So parang yung mga siguro kaya hindi rin nagre-result din doon sa hindi napapahalagahan yung education talaga eh. Kasi kung makakapasok naman ng trabaho, yun lang, parang ang dapat kasing kasunod na tanong nun, anong klaseng trabaho yung napapasukan kung hindi nakatapos ng pag-aaral or hindi sapat yung kakayahan para pumasok doon sa mga mas maayos yung kalagayan na trabaho. Diba? Okay, salamat Miss Honey and Miss Marjorie sa insight na yan at sa pagpapatuloy po ng ating discussion kanina. Ngayon po yung question number 4, sa inyong palagay Ma'am Marjorie, anong epekto ng kakulangan ng literacy sa kinabukasan ng mga kabataang babae naman po, no? Mag-underline po tayo sa mga kabataang babae, lalo na kung sila ay hindi nabibigyan ng pantay na oportunidad sa paaralan. I don't believe na
may hindi pantay na oportunidad pagdating sa edukasyon sa pagitan ng babae at lalaking estudyante. Kasi gaya nga ng sabi ko kanina, pantay-pantay ang mga estudyante nakakatanggap ng dapat nilang matanggap in terms of education. Okay? So, lahat na bibigyan ng opportunity. In history, grabe yung pagsisikap para lang makamit ng kababaihan ang pantay na pagtingin, di ba? Noon, ang mga babae hindi magawang mag-aral, hindi maaaring umupo sa pwesto sa gobyerno, or even yung bumoto, that's one, very timely. But ngayon, meron na. Pero kung patuloy na bababa ang literacy skills ng mga mag-aaral natin, for example, specifically mga babae, ano na lang ang kahihinat na ng inang bayan, di ba? Kailangan kasi nating ma-identify yung mga challenges na kinakaharap in order for us to empower our learners. Ayun po. So, malaki ang impact nito sa mga estudyante natin and maaaring maapektuhan ang kinabukasan nila. Lalo na yung mga female students natin, kagaya ng example ko kanina, kung hindi tayo vigilant sa mga biro nila, yung mga sexual jokes nila, paano na lang sila? Ayun. Kasi yun nga, actually, Miss Sharon, no, pagdating dun sa yung gender gap in education, sa gender gap index, ito yung ng World Economic Forum. Ito nga yung, mataas yung score natin dito kasi walang nakikita na gender gap. Kumbaga, nabibigyan ng equal opportunity na pumasok sa paaralan, yung mga boys and girls. Pero as mentioned nga ni Ma'am Marjorie, no, paano kung parang okay, nandun nga yung mga girls sa school at saka yung mga boys, pero generally yung decline doon sa doon sa tawag dito, yung effect, yung dapat natututunan nila sa education, tulad nga nitong functional literacy na to o yung reading comprehension, kung generally nagde-decline sa kabuuan ng estudyante. So, para at nandun sila. Kumbaga ganon. So, hindi lang dapat na, hindi enough na nandun sila sa school, pumapasok sila. So, kailangan mag-focus din tayo dun sa ano yung natututunan nila sa school, yung naa-absorb nila. Naa-absorb ba nila yung tinuturo sa school, no? And yun nga, yung nabanggit din ni Ma'am Marjorie kanina, yung application ng kanilang natutunan sa paaralan. Mahalagang tingnan din natin yun, no? Siguro hindi na lang ito sa mga teacher at sa sa DepEd, pati yung family rin talaga. Correct. And even yung parang kumbaga hindi lang ito yung dapat whole society siya, 'di ba? Yung paghubog doon sa future ng ating mga kabataan, ng mga learners. At yes, correct ka diyan, Miss Honey, kasi yung family o yung parents ng kabataan, 'di ba? Ng mga o yung guardian. Kasi yung iba OFW kasi yung parents naiiwan sa mga maaring yaya or mga kamag-anak din, no, yung mga bata. Sana ay maging eye-opener itong news na ito na dapat maging hindi nila ilagay o ilatag o iiwan yung responsibility ng pagtuturo sa teacher lang, kasi dapat nga joint teamwork, joint ng parents and or guardian and the teachers. And yun nga, pati ang government ay nakikita naman natin na dito sa lumabas na survey na ito ay kumikilos ang DepEd para nga sagutin or yung bigyan ng i-address. I-address itong concern. Yeah. Thank you so much, Ma'am Marjorie, at sa ating mga ka-TNK, no? Ang bilis po ng oras, pero wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan matapos lang po ang ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso.
Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Iyan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na sa programang Tinig ng Kababaihan. Para po sa ating huling tanong, Ma'am Marjorie, no? Ngayon pong, ayan, nabanggit nyo na rin kanina, yung right to suffrage, pinaglaban din to ng kababaihan eh. Ngayong nalalapit na po yung halalan, ano po yung nais ninyong ipanawagan sa mga tumatakbo sa, sa posisyon, sa lokal man yan o dun sa national level na posisyon, pagdating po sa issue ng edukasyon at karapatan ng mga bata? Ay, umpisa tayo sa kung ano yung gusto kong sabihin sa mga future leaders natin. Bilang guro, please prioritize our education system. Listen to us, the teachers, kasi
we are the first people na nakaka-experience and encounter ng mga bagay na dapat pa natin i-improve sa sistema ng edukasyon. Please po makinig kayo sa amin. Hindi ito pagpapapansin or what. Kung hindi kasi prioridad ng gobyerno ang edukasyon, kawawa ang inang bayan. Hindi natin kailangan ng mga band-aid solution. Ang kailangan po natin ay long-term, sustainable solution. Para naman po sa karapatan ng mga kabataang babae, nais kong i-highlight yung isa pa sa mga issue na kinakaharap natin na nakaka-apekto sa edukasyon ng mga female students natin. And that is yung tumataas na datos ng teenage pregnancy. Okay? Given na lahat may access sa edukasyon, meron tayong mga polisiya at programa, like GAD and all, hindi ko tinotolerate yung teenage pregnancy. Pero sana po may maipatupad tayo na polisiya na magbibigay proteksyon at sapat na suporta sa mga kabataang babae na nasa ganitong sitwasyon. Kasi given po, ang mga classroom sa public school, hindi naman po yan air-conditioned. Ang isang estudyanteng buntis, pinapayagan pa rin na pumasok kasi gusto niyang matapos ang pag-aaral niya. Papasok siya sa classroom na napakainit, tas high heat index pa. Kumbaga, tatanungin natin binigyan natin siya ng access sa edukasyon. But the question is, conducive ba yung physical space niya para matuto pa rin siya at hindi siya mapag-iwanan ng mga kaklase niya. So, yun po. Okay, maraming salamat Miss Marjorie Magayo. Salamatan din po natin ang ating mga nakatuwan sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Services, Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Director Sanga at mga Director General Fernando Dino Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. And salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama po natin dito sa studio, and nakamonitor din po sa atin online and on air. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatawa.